di ba, negosyante dyan ng mga online lending, yung mga legit na talagang pinagkakatiwalaan. Good news ito para sa inyo, pahintulutan yung mga ganun. So, kailangan sumunod sila doon. Your Honor! Your Honor! Yes, Your Honor. Nakakaloka ang mga balitang Iteche Warya. Sino ba ang tumututok sa mga trial na yan? Mga impeachment na yan. Nakakaloka. Anyways, may bagong balita tayong kailangan nyong malaman. Siguro alam nyo na to, maybe hindi na bago to sa inyo kasi kamakailan lamang itong mga nakaraang araw, naglabas na rin yung mga iba't ibang news outlet or media patungkol dito sa ating tatalakayin ngayon. Hinihintay ko lamang ang opisyal na pahayag ng SEC patungkol sa kaganapang Itechua. Though itong mga media or news agencies na nag-post na or nag-share ng article na ang source naman nila is SEC mismo. But kanina lang, siguro mga 5 hours ago, today is July 13, kanina nagbigay na ng pahayag. Opisyal nang naglabas ang SEC patungkol dito sa kaganapang Itechua. Kanina lang, July 13, siguro mga tanghali or whatnot. Hindi ko kasi nakita yung exact time. But, ngayon lang siya, July 13. Kaya ngayon din natin ibabalita ang good news na Itechua. Ano bang good news na yan, Team Marcos? Yes, eto na nga. Pero syempre, alam kong bago ka lang dito sa channel na Ite at nakikinood ka lang. Charot! Mag-subscribe ka naman. I-click mo na yung subscribe button dito, Tapos, yung notification bell dyan. Baka naman. Di ba para every time na magkakaroon tayo ng ganito, ang mga bagong video, kayong unang makakapanood ng ating mga nire-review, mga memorya, mag-subscribe ka na kasi nga dahil dito sa channel na ito, si Team Marcos nagre-review ng financial products and services including credit card, savings, loans, at syempre, ang patok na patok. ang mga Jola, ang mga online lending apps, di ba? Kaya mag-subscribe ka na at i-follow mo na rin ako sa aking mga SOCMED accounts like Team Marcos sa Facebook at saka sa TikTok. Di ba? Present na present tayo dyan sa Facebook and TikTok. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan sa Facebook. Thank you so much. Eto na nga, mga memorya. So, naglabas kanina ang SEC ng post patungkol Iteche Warya at as you can see naman dito sa aking Facebook, ito siya, Securities and Exchange Commission. Kung gusto nyo chumika-chika, boom at malaman yung mga kaganapan din patungkol sa mga inuutangan yung mga online lending apps. 'Di ba? Tumutok kayo at mag-follow din kayo sa SEC page sa kanilang Facebook. Sabi dito, SEC lifts moratorium on online lending apps, sets strict framework for financing lending companies. Ano pang ibig sabihin nito, Team Marcos? Ito ba ay patungkol lamang sa mga OLA? Okay, sabi niya dito, the Securities and Exchange Commission has officially lifted the nearly 5-year moratorium against new online lending platforms at introduced a strict and comprehensive framework governing the operation of financing and lending companies in the country. Diba? I-check natin ano ba itong moratorium na Iteche Warya. Sabi dito, magandang balita ito para sa industriya ng online lending. Diba? Para sa mga negosyante dyan ng mga online lending, yung mga legit na talagang pinagkakatiwalaan, good news ito para sa inyo. Kasi nga, official lang tinanggal ng SEC ang moratorium sa mga bagong online lending platforms. Anong ibig sabihin yan, Team Marcos? Hindi ko maintindihan. Charot. So, ang pag-alis ng moratorium kasi ay ipinapatupad sa ilalim ng SEC Memorandum Circular Number 20 Series of 2026. Hindi ibig sabihin nito na pwede na agad lahat ng loan apps. Okay? Kaya nga sila nagpatupad ng strict framework or parang, alam mo yon, still filter yung mga nagsulputang mga fly-by-night, mga ganyan-ganyan. Siyempre, mahalagang tandaan pa rin na hindi otomatikong maa-aprobahan ng bawat bagong online lending app na magsusulputan. O, kunwari, may bagong online lending app na
papasok sa Play Store or sa App Store o bagong utangan, di ba? Hindi ibig sabihin automatic na makakapasok na siya or i-approve na agad ni SEC. Syempre, dadaan pa yan sa mga masusing pagsasaliksik, mga ganyan, at i-check pang mabuti kung talagang legit ba itong pautangan na ito, including their terms, interest, rates, fees, and other applicable fees na pinapataw ng isang lending company, hindi ba? Ang mga kumpanya lamang na may wastong lisensya mula sa SEC, nakasunod sa lahat ng bagong regulasyon at nakapasa sa mahihigpit na requirements ng SEC ang papayagang mag-operate ng online lending platform. So, napakaliwanag yon. So, mas mahigpit na protection ito para sa mga borrowers, which is a good news for us na mga nagjujutang-jutang lagi. Sa ilalim ng bagong regulasyon na ito, kailangang sumunod ang mga financing at lending companies sa mga sumusunod. Number 1, responsableng pagpapajutang. Diba? So, kailangan talaga rigorous yung kanilang collection practices, ganyan-ganyan. Dapat yung mga collection agent nila, kung meron man, dumaan sa masusing training, o di ba? Kasama na 'yan sa pagiging responsibleng lending companies, yung papatupad mo yung fair debt collection practices, may mga batas tayo na nagproprotekta sa mga borrowers at sa mga lending companies din na kailangan sundin nila yung naaayon sa batas when it comes to collection practices. Number 2, malinaw na pagsisiwalat ng interest, fees at iba pang loan charges. So, kailangan transparent talaga ang bagong OLA na ito. Kapag gusto niya talagang mag-operate as OLA, kailangan maliwanag ang pagsisiwalat ng interest, fees at other charges ng mga ino-offer niyang loan. Pangatlo, makatarungan at legal na paraan ng pangungulekta ng utang. So, yun na nga sinabi ko kanina na kailangan talaga yung mga collection agent mo, yung mga empleyado mo kapag naniningil ay patas maningil, hindi yung maninira, hindi yung parang tatawagan ka madaling araw, tutulog ka na, tapos bubalabugin ka, tapos ilang mga text and missed calls. At alam mo yun, yung kokontakin pa talaga yung mga nasa phone book mo. Yun ang mali. Hindi dapat pahintulutan yung mga ganong OLA. So, kailangan sumunod sila doon. And, syempre, ang pang-apat, mahigpit na pagsunod sa Data Privacy Act. Napaka-importante niyan. Number 1 na talagang problema ng ating mga borrowers na nakakapagjutang sa mga abusadong mga OLA before, na ang number 1 complaint talaga is yung pagpo-post or public shaming na tinatawag, kasi ang daming mga pinopost ng mga abusadong OLA collector na ito sa Facebook, sa SOCMED. Pinagpo-post yung mga ID, national ID, ganyan-ganyan, pati yung mga utang nila. Tapos sinasabi wanted, itong si ganitecho, pag may pagkakautang sa amin, gagawa sila ng dummy account sa Facebook. Tapos ipapahiya kayo doon. Hindi lang yon, papasukan nila ang mga buy and sell group na malapit sa inyong lugar kung saan ka naka-address. So yun yung mga nakakatakot na naranasan ng mga borrowers din natin. So panglima, syempre, mas mataas na antas ng transparency at regular na pag-uulat sa SEC. So, kailangan full transparency talaga sila when it comes to their terms and conditions. Kailangan nakalatag na yan. 'Di ba? Kapag mag-a-apply ka sa app, kailangan nandyan yan. At hindi yung napakahaba, dapat naman gawin yung 'di ba, yung mga bagong OLA, gawin yung short naman para at least magkaroon kami ng interest na basahin yan. Kasi kung napakahaba yan, tas 4 na pages, tas ang liliit pa ng mga letra, hindi na namin babasahin yan as borrower, di ba? So, kailangan regular din silang nagsasubmit ng report sa SEC. So, ito yung advisory or press release ni SEC. Makikita nyo naman ito sa website. Publicly available naman ito. So, SEC lifts moratorium on lending apps, sets strict framework for financing lending companies. So, basahin nyo yan. So, na-release siya noong July 8, 2026. So, ito yung sinasabi niya. Pero, let's highlight this one. As we open the doors to new OLPs, we are making it clear that the SEC welcomes and promotes financial innovation but will not tolerate the proliferation of predatory and unfair lending practices, sabi ng SEC chairperson. So, ang goal daw nila is to foster a safe,
transparent, and competitive online lending environment where both legitimate businesses and Filipino consumers can thrive through necessary consumer safeguards and reporting mechanisms outlined in the new memorandum circular. So ito na. The moratorium on new online lending platforms, which has been in place since November 5, 2021, will be lifted effective August 1. So ngayong August 1 magte-take effect. August 1, 2026. Okay, so the lifting of the moratorium does not mean the automatic or unconditional approval of any OLP. Only duly licensed FCs and LCs that comply with the requirements of Memorandum Circular 20 may operate borrower-facing OLPs. So, hindi lahat, no? New companies that will be incorporated as FCs and LCs shall submit their business plan within 60 days from the date of issuance of its certificate of authority to operate as an FC or LC. So, maganda ito mga mima ha, kasi yung mga pumapasok na mga online lending platform ngayon, karamihan kasi mga nanggagaya at saka fly by night. Hindi sila registered. Maraming hindi registered dyan. Di ba, na kailangang investigahan talaga at pagtuunan ng pansin. So, yung pagpasok pa lang ng mga bagong OLA na ito na gustong mag-operate as OLP, kailangan sumunod na sila sa strict requirement ng SEC. Now, ang tanong, Team Marcos, okay ba yan? Okay ba yan para sa mga borrowers? Well, overall, yes, but with some important caveats. O, di ba? May ganun. For most borrowers, the SEC's decision is more beneficial than harmful. So, mas beneficial sa atin kasi nga, it provides new rules and enforce strict compliance when it comes to requirements ng pagiging bagong online lending platform. Ito yung mga reason kung bakit beneficial sa ating mga borrowers kasi nga, more choices, more fun. More choices of online lending platforms na uutangan natin kasi nga it will give us more loan options. Magko-compare tayo kung ano mas maganda, o di ba? Sabi ko nga sa inyo, maganda yung nagko-compare ng mga loans yung mga loan products, more competition, ganyan. Tapos less dependence on a handful of existing apps. And of course, better competition na rin. So kapag maganda yung interest rate na ino-offer ni Ola 1, pero mataas naman yung Ola 2 o Ola 3, o diba, dun na ako sa Ola 1, so at least na-compare ko yung both online lending platforms, diba? So nagkaroon pa ako ng better decision, mas mababa ang interest rates, tas lower processing fees, better customer service, faster loan approval. Sa madaling salita, pipiliin mo yung mas magandang offer sa'yo. So, mamimili ka, i-weigh in mo lahat ng mga bagong online lending platform kung okay ba tong utangan or whatnot when it comes to customer service, collection practices, ano ang mas magandang utangan dito. And of course, interest, fees, and other charges. Yun ang kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin kapag nagjutang ka. So anyways, maraming salamat. I hope may mga natutunan kayo ngayon sa discussion nating Itechu Waria. Kung gusto nyo i-check itong mga dokumentong ito, publicly available naman sa website ng SEC at saka sa Facebook page ng SEC. Go ahead and review, tas pag-aralan nyo mabuti para hindi tayo nagiging tanga din, no? When it comes to pagjutang-jutang, mga memorya. Anyways, make sure na ang mga inuutangan nyo, mga legit, SEC-registered at talaga naman okay, hindi ba? Nautangan itong mga inuutangan ninyo. Balitaan nyo ako kung may na-try kayong bagong Ola ha, na nakita kayo dyan. And again, maganda rin mag-compare tayo ng loans. And if you are interested in applying for an emergency or any cash loan available right now, I have recommended online loans dito sa description ng video nito. You can consider applying them as well. And you can also try comparing loans, loan matching platforms din tayo dito. Pero syempre, huwag kakalimutan maging responsableng jutangera. Maraming salamat. Till our next video mga Mima. Don't forget to subscribe.